Ma'am, there's a following question here from one of the members of the LGBT media. Kay Red Mendoza ng Times. Ma'am, your comment daw po sa pagbansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite, especially with his antic. Naku po, ha? May revelasyon po ang ating Vice Presidente dahil marami pong nagsasabi na pakawala daw ng ating Vice Presidente si Kiko Barzaga. Ay, sinagot po ng ating Vice Presidente ang kanyang mga kritiko about this mga kois. Bakit? Bawal na po bang maghayag? Ha? Bawal na po bang magsabi ng buong katotohanan na ito na ang nangyari, ito na ang sakit sa ating bansa? Lahat ba yung kritiko ng ating pamalaan ay pakana ng ating Vice Presidente ng mga Duterte? Yun ba sa tingin ninyo? Eh naku po, wala na pala tayong karapatan nito. Kung sa ganon. Kasi gusto nyo, pag may nagsalita sa gobyerno, ituturo niya agad ang ating Vice Presidente. Wow! So yan pong mapapanood natin sa video ito. So without a further ado, let's begin. Ma'am, there's a following question here from one of the members of the LGBT media. Kay Red Mendoza ng Times. Ma'am, your comment daw po sa pagbansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite, especially with his antic. Ma'am, there's a following question here from one of the members of the LGBT media. Kay Red Mendoza ng Times. Ma'am, your comment daw po sa pagbansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko... Okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barzaga because of the campaign in Cavite in 2022 dahil uniteam siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the uniteam. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Pero si Congressman Kiko Barzaga was for the uniteam. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nagkita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man. Pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng Uniteam sa kanila sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko makawala si Kiko Barzaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi uniteam yun ha. Si Kiko Barzaga uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So no, I do not control Congressman Kiko Barzaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot, at number two, hindi nabibili ng pera.
Sir? Rowan Carreno po, Philippine Star, ma'am. Ngayong hapon, May hapon sila. may ikakalakas pa rin po ba yung lindol sa Pilipinas Uy, kaysa doon sa lindol sa nangyaring scandal ng corruption, ma'am? Huwag naman sana, sir. Huwag, pinagdadasal natin sa Diyos na wala nang mangyayari na malalakas na lindol sa Pilipinas. And syempre, pinagdadasal natin sa Diyos na makinig ang administrasyon na gawan nila ng solusyon ang korupsyon sa Pilipinas. Marcel? Let's give chance to others. Ang harap ako. Yes, ma'am. Yes, magandang hapon. Finally, Vice President. I would just want to ask, with the alleged destabilization and then yung rally natin, ma'am, left and right, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga lumabas, ma'am, mga young ones, makikita natin mga estudyante. Ma'am, sa tingin niyo, ma'am, with what is happening now, magpapatuloy pa to, ma'am? alam mo ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko yung destabilization na word, na salita, nagagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ay, ayaw na magsalita ma'am kasi baka matuto na naman sila sa akin ma'am. Tapos pag natuto sila sa akin, oh, di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na Makabayan, yes. Number 1. Yan talaga ang vision ng Makabayan. Pabagsakin ng gobyerno kasi gusto nilang mag-take over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin ang administrasyon, ang gobyerno, Makabayan yun. Wala nang iba. Lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Yan sila nararamdaman nila naggalit sa pangyayari. Wala yan silang sinasabing iba na oust or ano bang tawag dyan, paggawa ng masama sa presidente o panggulo sa gobyerno. Wala. Nagsasalita lang yan. Lahat ng mga tao ng kanilang, nagsasabi lang sila sa galit nila. Tayo pala. Kasama na ako dun, ma'am. Nagsasabi lang mga kami. Tayo sa galit natin. Last question. Okay, final lang na end ko. Vice President, ang init ngayon ng flood control din. Kung halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipa-check. No? Sa tingin nyo, aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from these flood controls? Thank you. Yung una lang sinabi ko, ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education. Worthy yun, natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa School Building Program Fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganon? Road repairs. Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan? Oh, yan, ma'am. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayusin, sirain. Yan. Last question.
Ayos up. Ma'am, kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit na ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust because when you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan. Ibig sabihin nun, yung katawan mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Yung pag-iisip mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, naghanap sila ng mga tao na aatakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. So hindi nila supportado ma'am yung panawagan ng ilang grupo na Marcos? Never ask him to resign. That is a pointless call, Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years. Ilang years yung senior? 20 years? Oo. That is a pointless call, Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan. So, Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job. Of which, of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa. Okay, thank you so much ma'am. Last. Ano oras? Wala na kasi tayong gagawin pagkatapos nito. Ano bang gagawin natin pagkatapos nito? Wala na, di ba? Ay, meron pa pala. Ano oras natin? Oh, akala ko mag-misa na after. Di ba 5:30 yung misa? Okay. Sige, ma'am. Regarding na po sa proposed budget for 2026 ng OVP, with the project or program of OVP here in Zamboanga City, kung meron man po, be effective if ever mabawasan o totally tanggalin po nila ang budget for OVP sa 2026. Yes, ma'am. Antayin ko na lang yung sagot mo. Sasagot ako, ma'am, pag nakita natin kung ano yung budget president sa GAA, doon sa batas na. Kasi, ngayon maghihiring pa ang Senate sa GAB, sa General Appropriations Bill. So, tapos magbabaykan pa yan. Tapos, pipirmahan pa yan. So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong budget ng Office of the Vice President kung hindi natin nakikita yung GAA. Pero since expected po, parang na-expect nila na talagang babawasan nila yung budget for OVP po, ano yung mga nakikita yung possibilities if ever po? Merong posibilidad na wala talagang project at merong posibilidad na kung ano yung nandyan ngayon, bawas na yan galing sa kung ano yung kalakihan ng beneficiaries from 2024. Lumiit na yung beneficiaries for 2025 pero the same pa rin yung projects. OVP Satellite Offices, Disaster Operations Center, libreng sakay, pagbabago ang Million Learners and Trees Campaign, magnegosyo taday. Ito yung mga tiga-OVP, ma'am, na nalilimutan namin kung ano yung mga rice. Yes. So yun na nga mga koys, no? So maliwanag na ba ang lahat? Maliwanag na ba? Yan naman kasi kayo sa tuwing mayroon pong pumupukol, nagsasalita laban sa gobyerno, agad naman silang tinuturo, fingerprints sa mga Duterte family. Ayan, sinagot na po ng ating puting Vice President Sara Duterte.
At dahil umabot po kayo sa dulo ng aking video, may karapatan mo kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like